Sa unang mga idinalangin ng aming bilayas Pastor, Honorable Evangelist, Pastor Verdi Estrada Aymeda, kami po ay dadako po sa pag-aaral ng inyong banal na salita, mga Panginoon, sa last world, mga Panginoon, basbasan mo po ang lahat ng lalabas sa aming mga bibig, maging kalakasan ng inyong mga anak, mga pangapusan mo, kalampusan pag-ungawa, mga Panginoon, sa iyong banal na salita na aming dadalhin. Mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aking wala akong magagawa, siya lamang ang umaasa, mahal na Panginoon Jesus, at aming sinasaway, lahat ng uring hadlang ng kaaway sa iyong malang sa takasa. In Jesus' name, amen at amen. Kaya na po pwede na pong umuwi ang po, at tayo po ay nadako po sa pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po dito po sa unang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po, at tinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinaalam na dapat lahat ang tao ay marunong magpatawad sa kapwa-tao. Yan ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang huling wika, sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34, ang mga sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang ginagawa, sapagkat nalalaman sa kanila ang ginagawa, at sa babahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patawarin, bagamat ang ating Diyos ay walang kasalanan at tuwid at hindi alam ng mga taong gumawa sa kanila. Kaya yun ang dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang pamarisan natin na kung meron magkakulang at magkasala, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, patawarin natin mga mahaling kapatid. Yan ang sabi ng ating Diyos, hindi tayo makasusulong kung hindi tayo marunong magpatawad, maging sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa ating pamilya, maging sa ating kapatid, maging sa ating mga katrabaho, maging sa ating kasama sa gawain. Yan ang sinasabi ng ating pinakamamahal na dahil napakalawa ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang sabi ng ating Diyos ng buhay. Dahil kung alam lang nila ang Diyos ay banal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nila ipapako yun. Tayo alam natin ang mabutit masama. Mga mahal kong kapatid, alam natin hindi dapat na meron tayong kaalig o bagbag na damdamin sa ating kapwa. Kailangan tayo dumaan ng maluwig sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang ating goal ay buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya itinuturo na lagi dapat tayo ay dapat natin gawin talaga ang magpatawad kahit masakit, kahit mahigit, kahit mabigat. Dahil nasabi ng ating Diyos na buhay, kailangan tayo magpatawad. Mismo nga sa nagsabi, ipinako sa krus na wala naman siyang kasalanan. Ang kanyang pananambitan, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat. Marunong tayong magbigay takagandang loob sa ating kapwa. Kailangan marunong din tayo magpatawad sa ating mga kapwa-tao. Sa lahat ng aspeto ng tao, maging magkaroon tayo ng kapayapaan sa ng Diyos sa lahat ng tao. Upang tayo maging ganap sa harapan ng ating Diyos na buhay. At ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa 2 Corintios chapter 5 verse versikulo 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katuwiran. Kaya ngayon mga minamahal kong kapatid, nang tayo mabautisman, nasa katuwiran na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inaring walang sala, pero napako, dinala ang ating mga kasalanan upang tayo magmana ng buhay na wala hanggang. Ang maniwala at sumampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. Huwag lang tayong lilihis.
Huwag tayong linis, mga mahal mo kapatid. Yan ang sabi ng ating pinakamamahal na kung bagamat ang lahat ng tao ay nagninay-ninay, pero lahat masigit, mga mahal mo kapatid, alam natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na kung may bitbit tayo ng mga puot, galit, pakawalan natin yan. Mga mahal ko kapatid, hindi na ito ang panahon na magtago pa ng mga tampo o galit. Dahil tayo, lumalakad tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na tunay, hindi ka makikita lang na Kristiyano kung meron kang puot at galit, tampo, dala-dala sa iyong puso. Mababagakap tayo, ang mga kapatid. Paano tayo tatawag sa mahal na Panginoon, pero kung meron tayo pinagagalitan at kung meron puot ang ating bibig, dapat malinis. Dapat magaan. Lahat ay may kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20 hanggang 21. Ito ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Galatians kapitulo 2 ang versikulo 20 at hanggang 21. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo mga napako na sa krus. Nang tayo ay pumasok sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ligtas na, walang tayo hihiwalay. Dahil sabi ng ating pinakamamahal, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na itinabubuhay ko ngayon ay salaman. Ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito sa anak ng Diyos na amin ay umibig, ay ibigay sa Kanya dahil sa sarili, dahil sa atin. Bawat isa sa atin, mga mahalong kapatid, napako na tayo kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pag-ibig ng mahal na Panginoon, nabagabat ang dami natin. Pero kaya na tayong ibigin lahat. Mga mahal ng kapatid, sabi nga ng mahal ng Panginoon, if you love me, keep me commandment, galing natin ang katuwiran at turo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Siya yung napako, pati tayo, mga mahal ng kapatid, yung naniwala, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bakit? Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Sinabi sa John, sa 1, chapter 3, verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pagsita ng Diyos sa sanlibutan na ibigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panapakan natin ang ating pinakamamahal. Piniligang po natin ito sa sanlibutan nito sa paglilingkod sa ating pinakamamahal sa Panginoon. Mga mahal ng kapatid, isa o dalawa nakakati ko ang Espiritu ng Diyos at ang mga kami sa presensya ay kapilig natin sa mga oras ito. Alam niya ang puso ko isipan natin sa mga oras ito. Kaya dakilang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siyang mag-ibig na lahat ng tao ay malitis. Ayaw na may mapahama at makaalam ng katotohanan. Kaya galing na lamang ang pangangaral ng ating beloved Roman Evangelist. Well, Estrada Almeida, ang ating mga pastor, pagkabulit na ka sa Amoranto o sa Martina o sa Cuneta Asutong, umikot, ikutin mo ang iyong paningin, ang buong mga upuan doon. Yan ang tinawag lahat ng ating pinakamamahal para sa pagpapahal ng ating maglulong sa Panginoon. Kaya huwag natin sayangin, mga kapatid, tayo ang nakakaalam ng ating mga sarili. Tayo ang nakakaalam kung paano tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay na nalaglingkod at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat may pagsubok, may pagkukulang, pero alamin natin kung tunay tayo nandoon sa pananampalataya ng mga ating kapatid. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ating mga ugali ng unang panahon na hindi pa tayo tinatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung andun pa hanggang ngayon, search natin. Dahil sabi ng Diyos sa
Kalawang Korinto, chapter 5, 17, bagong nilalang na tayo. Wala na tayong bitbit ng unang panahon, ng unang pagkatao natin, mga mahal kong kapatid. Wala na. Wala na, mga mahal kong kapatid. Kundi sumusulong tayo. Hindi na tayo lumilingon sa mga bagay-bagay ng ating kinagisnan, kinamulatan. Kung meron tayong bitbit pa, nang tayo hindi pa tinatawag ng ating mahal na Panginoon Jesus, ay hindi pa tayo nakapaglingkod at hindi pa tayo nakautismuhan ang mga ngayon sa oras hanggang pa rin. Pakawalan natin ang mga kapatid dahil hindi tayo magiging dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po sa ikalawang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo na po natin. Ayan ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ikalawang wika, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa Lucas chapter 3, 23 verse 43, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Taas natin yung basa para ibus natin mauniwala. Sa 38. At siya'y inalibus na isa sa mga tampalasanan na nabibining na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Yung dalawang masasamang loob o magnanakaw na ipinantay doon ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinutut siya sa mga ating kapatid at tinutuya kung daw siya ay Diyos, pakawalan niya ang kanyang sarili. Bagamat ang ating Diyos ay nagkatawan ng tao na walang sala o kasinungalingan sa kanyang bibig, nagbaga ng pagdurusa. Mga mahal kong kapatid, dahil sa ating mga masalanan, wala tayong ibang gagawin na kung hindi maglilingkod lang tayo ng tapat at sakdan sa ating mahal na Panginoon. Hindi na natin kailangan magpapaupa o maglakad pa ng kalayo-layuan. Mga mahal kong kapatid, ang gagawin na magsumama, magsisi, lumapit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagaang, mahal kong kapatid. Yan ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Anong sabi sa 40 dalapat, sumagot ang isa at pagsaway, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na salita, kanyang sinabi, hindi ka ba baga natatakot sa Diyos? Yaman ikaw ay nasa gayong din kaparusahan at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sa pagkatinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Dapat ang tao ito ay gumagawa, ang tao ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Mismo yung mga masasamang tao ang nagsasabi na wala silang nasumpungang kasalanan sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Pero napakabuti, napakabait, walang maulis pa panoon. Mahal mo kapatid. Pero ako ang sabi na isang magnanakaw o masamang loob na gumagawa ng kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At dahil katotohanan ayon sa katuwiran sa ating mga gawa, sapagkat ang tao ito ay hindi gumawa ng anumang anumang masama, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng ating pinakamamahal na sa kabila ng siya'y pinuya? Nagalit ba? Nagtampo ba? O hindi pinakinggan? Tingnan natin, mga mahal ko kapatid. Ano sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? At sinabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasasamahin kita sa paraiso. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal. Higit tayo! Higit, mga mahal ko kapatid, dahil hindi natin nakikita ang ating mahal na Panginoon Jesus, pero sinasampalatayaan natin, pero pinaniniwalaan natin siya ang ating Diyos at hari ng ating buhay. Pagkapakan natin na malakas ang ating pinakamahal na Panginoon. Bakit na? Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo may mga pagpapala, kaya tayo ngayon na nanamasa sa pagpapala ng Diyos, dahil yan sa Diyos ng ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon.